Kali. Sige dyan, mabagsakan ba itong... 30 minutes mula sa bahay, lagi namin natadaanan ang napakagandang tanawin na ito. Kaya naman naisipan namin huminto at pagmasdan ang napakagandang tanawin. Mula sa baba nakita namin na ito pala isang simbahan. At sinubukan ko na rin magpalipad ng drone kahit napakalakas ng hangin. Hindi pa nga nakakalayo ang drone ay pilit na akong pinababalik dahil sa sobrang lakas ng hangin. Pero pinilit ko pa rin makalapit para may pakita ko sa inyo ang kagandahan ng tanawin na ito. At nakita ko na rin malapit sa amin may babaan pala ng helicopter dito. Napakaganda nga naman dito. Ang lugar nga pala na ito ay ang Santuario de la Verna, kung saan may isang simbahan na nakapatong sa ibabaw ng bato. At dahil hindi ako makalapit sa lakas ng hangin, naisipan ko na lang pumunta sa lugar na ito upang sa ganun may pakita ko naman sa inyo kung gaano talaga kaganda ang lugar na ito. At ito nga ang simbahan ng Santuario de la Verna. Napakaganda ng istruktura at kamangha-manga ang itsura ng simbahan na ito. Kaya naman maraming mga turista ang pumupunta dito. At habang papaakyat kami dito ay kami nag-research kung ano bang meron dito sa lugar na ito. At nalaman namin na meron daw ditong isang malaking bato na naipit sa mas malalaking bato. At bago nga kami pumunta doon ay napanood muna namin ang nagpuporsesyon. At dahil linggo nga pala ngayon ay may misa ng alas 4. Pero bago kami matinda misa, ipapakita ko muna sa inyo yung isang malaking bato na sinasabi ko sa inyo. Dito lang naman din sa harap ng simbahan ng daanan papunta doon sa malaking bato. At ito na nga ang batong sinasabi ko sa inyo na kahangahangang naipit sa dalawang mas malalaking bato. At ang malaking batong ito ang isa sa pinupuntahan ng mga turista dito. Kahit ako ay namangha sa napakalaking batong ito. At napaisip akong paano naipit ang batong ito. Kung tutuusin ay napakadelikado nito sa mga turista. Pag arigan naman inakapatak sa iyo ay digay lusak. Pero sabi naman nila hindi na raw ito nagagalaw dahil naipit na ng dalawang malaking bato. Pero kahit bigyan mo ko ng 1 milyon hindi ako titigil sa ilalim ng batong ito. Kaya naman nung makita ko ang aking bunso ay pinalis ko agad sa ilalim nito dahil napakadelikado nito at maaring mangyari na ito ay bumagsak. Di bali ng ulagain, wag lang mabagsakan ng batong ito. Ang tagal ko nakatigil sa harap ng batong ito at pilit kong iniisip kung ito nga ba ay safe. Nasabi ko na lang sa sarili ko na kung babagsak ay sana naman ay walang masaktan. Pero bandang huli hindi rin ako nakatiis kaya ako nagpunta sa ilalim nito at lumampas ako sa kabila. Kapag pala ikaw ay nasa ilalim ng batong ito ay kung sino-sino ng santong matatawag mo. Dahil kung titignan mo sa kabilang side ay kaunting-kaunti na lang ay parang babagsak na. Habang nasa ilalim ako nito ay kabadong-kabado ko at kung ano-anong naiisip ko. Mag-viral kaya ako kung ako'y mabagsakan nito. Makakailang views kaya ang video ito kung ako'y mabagsakan nito. Tumakbo nga pala akong palampas dito dahil talagang nangangatog na ang tuhod. Dahil hindi ko kayang tumigil sa ilalim nito ng pabidyo-bidyo lang habang ang aking mag-iina ay nanonood sa akin. Ang aking mag-iina ay tuwaan-tuwaan habang ako na may kinikilabutan. At dito naman sa kabilang side ay nakamangha-mangha din ang itsura ng mga bato. Parang malalaking batong magkakapatong-patong lang na maaaring bumagsakan na sa ilalim. Maya-maya pa inaya ko na ang aking mag-iina. At sadyang ako hindi maaaring magtagal dito. Dahil sa amin sa Laurel ay meron ding simbahan bato pero hindi naman gantong nakakatakot. Bago nga kami umalis tumingin akong muli dito sa batong ito. Habang nakikita kong si ate tuwang-tuwang nagpapapicture sa ilalim nito. At nasabi ko na lang na kung yan ay makapatak huling turn mo na yan. Pero joke lang kung yan ay papatak isa na naman ay walang masaktan. At dito naman sa taas ay sinilip namin ang kumbento ng mga pari. Nakakamangha ang pagkakaukit ng daanang ito. Sabi na nakausap ko ito daw inabot ng 300 years bago nabutas. Tinanong ko kung bakit ganun katagal ay sabi sa akin ay tinidor ang kanilang gamit. Sila daw ay 5 nagbubutas ito ay kanya-kanya daw silang tinidor na gamit. Tapos ay pagdating namin sa dulo ay sarado kaya kami bumalik na. Gusto ko pa sana makita ko hanggang saan nakaabot ang kanilang pagbubutas na gamit ay tinidor. Kung kayo nga pala ay pupunta dito ay magdala kayo ng pagkain dahil din ay may piknikan din. Kami naman ay kumain na bago pa kami pumunta dito kaya kami magkakapinalaan. Kamangha-mangha din ang tunnel na ito papunta sa bar. Pagdating namin sa bar nakita ko dito nga pala ay meron ding kainan. Pihong maya-maya ay hayin na kaso hindi naman kami imbitado. Kaya sabi ko kay Mrs. tayo magkakapila tayo uuwi na. Tapos napansin ko din nga pala may tinitinda ring alak. Sabi ko gari kayang alak na rito malab sa akin, Robos. Tapos sabi ni Mrs. hindi ba yan yung tinitinda sa Pilipinas na pampatibay ng pagsasama? Yung pala ay Robas.